Wala pa mang implementing rules and regulations ang rice tarification law. May mga provision na raw ito na pwede nang ipatupad, gaya ng malayang importasyon ng bigas na dati ay NFA lang ang may karapatan. Kailan nga ba mararamdaman ang epekto ng batas na ito? May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, inaasahan nga ang 2 piso hanggang 7 piso na pagbaba ng presyo ng bigas kapag dumating na ang mga inangkat na bigas. Sa Pandesal Forum sa Kamuning Bakery, sinabi ni Assistant Secretary Tony Lambino ng Department of Finance, ito ang magiging epekto ng rice tarification law na magsisimula na sa March 5. Mararamdaman daw ito ilang linggo o buwan mula ngayon. Hindi magkakapareho ang ibababa ng presyo dahil depende raw ito sa volume na ipapasok at depende rin daw sa logistics ng isang lugar. Bagamat wala pa ang IRR ng batas, may mga probisyon ang batas na enforceable na, gaya ng malayang importasyon ng bigas na dati ay NFA lamang ang may karapatan. Naniniwala naman si Rosendo So ng SINAG na maganda ang magiging epekto ng rice tarification dahil may tiyak na 10 billion pesos na ilalaan para sa pagpapayabong ng produksyon ng bigas, kasama ng ibibigay na tulong sa mga magsasaka at pondo para sa PhilMec o ang nagbibigay ng makabagong makina na ginagamit mula sa pagtanim hanggang pag-ani ng bigas. Naniniwala naman si Dr. Rodolfo Estigoy ng PhilMec na gayon din ang ilang magsasaka na malaki ang maibababa sa presyo ng bigas dahil sa mechanization ng pagsasaka. Sa mga kalapit na bansa raw natin, mas mura ang produksyon ng kada kilo ng bigas na nasa 6.22 pesos sa Vietnam, 8.86 pesos sa Thailand. Sa Pilipinas ay nasa 12.72 pesos ang gastos sa produksyon ng kada kilo ng rice. Gastos sa pagtatanim at pag-ani hanggang sa post-harvest na pagpapamahal ng gastos sa produksyon ng bigas. Rafi? Maraming salamat, Ian Cruz.